Kasi itong si Trillanes, talagang Malacanang sponsored yan. Ayan na naman siya. Bibirahin na naman yung Malacanang. Bakit? Diversionary tactic para iba na naman ang pag-usapan. Nung hearing na isang araw, nung lumabas yung kanyang secret bank accounts, galit na galit siya doon. In fact, sa sobrang galit niya, mga Ojero, gusto niyang hampasin ng mikropono si Trillanes. Oo. In fact, sa sobrang galit niya, mga Ojero, ang development ngayon, maghahabla siya. Kakasuhan na niya si Trillanes. Oo. Sa sobrang triggered niya. Ito yung balita, pakita ko sa inyo. Turuan ng leksyon. Ayan. Sabi ni Digong. Duterte to file case versus Trillanes for linking bank deposits to drug money. Ayan na tayo, guys. Ayan na tayo. Oo. Ito pang matindi, mga Ojero. Ang sinabi ni Digong, aso ng Malacanang si Trillanes. Malacanang daw ang pumopondo sa kanya. Sabi ni Digong. Natawa pa nga ako sa sinabi ni Digong Ito, konting spoiler lang. Spoiler alert. Sabi ni Digong, wala naman daw siyang ginagawa. Hindi naman daw niya sinisiraan ng administrasyon. Pero yung Malacanang daw ang gustong sumira sa kanya. Binabayaran daw si Trillanes para siya ay siraan. Ay, ganun, guys. Pakinggan nyo dito. Oo. Kasi, ang problema dito sa mga mga katulad nila, sila Panelo, sila Digong, masyado silang bilib sa kanilang sarili. Oh, by the way, nagsalita pala si isang abogado. Hindi ko na sasabihin kung sino. Oo, sabi niya. Sabi na isang abogado. Sikat na abogado kasi, alam niyo ba siya sikat? Kasi ang mga kliyente niya, wait lang. Kasi ang mga kliyente niya, karamihan, mga kriminal, yung mga akusado. Sabi nitong abogado, yung mga tao daw na iniisip na smart daw si Luistro, sila daw yung hindi smart. Sabi nito Pasio, sila daw yung hindi smart. Kapag pala napapahiya na, the best comeback is an insult. Di ba? Ganon. Oo. So, mag-debate na lang sila. Oo, siguro. Mas maganda. Silang dalawa, magharap silang dalawa. Mas maganda. Pag-usapan nila yung issues of the day. Alam niyo, ba't biglang nag-react si Topacio? Feeling ko dahil alam nila na, imagine, napatumba niya si Harry Roque. Oo, ni Luistro. Napaamin niya si Harry Roque or na-corner niya si Harry Roque. Na-corner din ni Luistro yung bodyguard ni Digong. Yung security bodyguard, di ba, napaamin niya. Tapos itong si Digong, napaamin din niya sa isang conspiracy. Mukhang kailangan na ngayon ng mga matitinding backup ni Digong. Anyway, pakinggan na natin ngayon isa pang kwento ni Panelo. Pakinggan natin. Ito lang, somebody should teach him a lesson in life. Nasanay kasi siya yung magkudita, kung ano-anong kalukuhan ang pinapasok niya sa buhay niya. Manira ng ibang tao, sirain yung puri. Bali, and he gets away with it. Now, it's about time na kailan bigyan siya ng leksyon. Total, ito naman ang kalaban niya, ang totoo di umano yun, yung kanyang summary puro figures. Ang bangko ang magsabi kung mayroon o wala. Korte yan Tsaka niwala nga siya, Sir President. Dapat malaman ng tao na totoo at hindi. Na si Inday. Sabi ko nga, fake na fake yun. Kasi unang-una, hindi mo alam kung anong bangko yun. Tsaka wala naman magbibigay ng bangko ng gano'n. May secrecy. Secrecy law. Pati kung totoo man yun, secrecy law pa rin. Ayun. Well, tama naman si Digong doon, mga kotsero. Whether or not totoo yun, you have bank secrecy laws. Ibig sabihin, hanggat hindi nag-i-issue ng waiver or hindi nagiging parte ng court order, ibig sabihin, hindi pwedeng ilabas yun ng bangko. Regardless kung totoo o hindi yung numero. Sabi kasi ni Siminit, matagal na raw niyang inimbestigahan yan, matagal na raw siya nag-accounting dyan. O di ilabas na niya yung papeles, detailing, yung papeles na nagsasabi na yung bank accounts are fake. Pinanatang ka ni Noli de Castro.
Wala ka daw isang salita. Bakit daw? Sinabi mo, sasayang ka ng waiver, tapos kinukontra mo. Kaya binira ko siya. Oy, sabi ko, Noli, ikaw ang pinaka-inutil na vice presidente ng bansa eh. Nagsasalita ka na hindi mo alam. Alam mo ba ako na yung waiver ni Presidente Duterte, matagal niya nang ginawa yon nung 2016 pa. Kinover mo pa nga kako ko. Di ba nagbigay ka ng waiver? Tanda mo yung waiver? Kaya lang hindi ka ako nirelease kasi joint account. Yung isa, anak niya. Kaya yung bangko, hindi nirelease. Pero sa totoo lang, pinarelease niya pa rin. Ang laman ng kanyang bangko 15 or 16,000 pesos lang. Si Sarah, kung anak niya, o baka anak ni joint account daw joint account. So, sino yung kasama sa joint account? Anak daw niya. So, silang dalawa ni Kitty. May ka-joint account daw. Yung joint account daw, yung anak niya. Tapos, nung pinirmahan daw yung waiver, ang laman daw, 15,000-16,000. O, baka yun ang allowance ni Kitty. Hindi, Rebecca Villarin, baka nga hindi pa na-withdraw yun Baka yung bank account na yun ay account number ng bagsakan ng allowance ni Kitty. Pero yung bank account kasi na pinag-uusapan dito, mga Ochero, yung bank account, naka-joint si Sara Duterte, ka-joint si Pulong Duterte, ka-joint si Baste Duterte, ka-joint si Hanilet Abansenya. Hindi kay Kitty. Ano ang katotohanan? Dapat ilabas, lalo na kay Inday, kasi nandiyan pa siya sa politika, si Pulong mo, pati si Baste. Kailangan protektahan daw si Inday. Ay, protect the queen! Kumpirmado. Confirmed yung protect the queen, guys. Oo. Grabe naman. Masyado kayo nagpapahalata. Si Queen na lang yung pag-asa nila sa 2028. Protect the queen. Tama si Guban. Protect the queen kasi nasa national siya. Nasa politika pa si Queen. Protect the Queen. Kasi itong si Trillanes, talagang Malacanang sponsored yan. Si Trillanes daw. Malacanang sponsored. Sa sobrang desperado ni Digong, sinama naman niya ngayon ang Malacanang sa kalokohan niya. Nananahimik yung Malacanang. Tingnan niyo mga Ochero, sa sobrang desperado niyang pagtakpan yung kanyang secret bank accounts kung saan pinagdedepositohan ng mga drug lord. Ayan na naman siya. Bibirahin na naman niya yung Malacanang. Bakit? Diversionary tactic para iba na naman ang pag-usapan. Yung bangag na presidente. Pero yun, kinukut ko lang si Digong. Yun talaga ang sinabi niya. May bangag tayong presidente, putang ina. Yun ang sinabi niya. Nakakalimot yata. Oo. Sa kauna-unahang maisog niya sinabi yun noong January 2024. Naggumawa pa siya ng kwento. Gumawa pa siya ng kwento. Ang kwento niya, may lumapit sa aking taga-PIDEA nung mayor ako. Pinakita sa akin, nasa listahan, Bongbong Marcos. Usapang libel tayo ngayon, ha? Saan? Paano niya nasabi? Alam doon niya Sure siya Alam ko talaga si, nag-work kay President Marcos. Si Trillanes nagtrabaho ka-atake kay Presidente. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. Tanim intriga activated. Tanim intriga card. Di ba? Tao daw ng Malacanang. Si Trillanes. Of all people, si Trillanes. Ngayon, ang bago nilang drama, mga Ochero, itong buong Quadcom, itong buong war on drugs, etc., ay pakana ng Malacanang. Ginawa niya ng paraan para hindi matuloy yung plunder case tungkol dito. So, itong secret bank account si Digong is really a sore spot. Nati-trigger talaga sila dyan. 2016 pa lang, triggered na sila. Noong isang araw, triggered pa rin sila. Ngayon, triggered pa rin. Hanggang ngayon, magkahabla na nga kay Trillanes, di ba? So, malala ang trigger nila dito sa, saan ba to? Secret bank accounts. Ang problema nila, mga Ochero, ito. Pinapatawag sa Quadcom, ang AMLAC. Interesado ang mga mambabatas na malaman ang katotohanan sa mga aligasyon ni dating Senador Antonio Trillanes kaugnay sa mga bank account di umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mahihirapan sila ngayon. So, nakakapagtaka na hindi finlag yung mga accounts ng mga Duterte. Ikwento niya yung mga naganap. Oo. Kasi there must be something. There must be something. Oo, may something.
Sa kung bakit biglang nagkaganoon ng bank account. Oo. At kung bakit siya biglang natanggal. Nag-iimbestiga ka lang naman. Nag-iimbestiga ka lang naman. Bigla kang tinanggal.